Arestado ang isang lalaki at kanyang kasama matapos tangkang takasan ng checkpoint sa Maynila at mahulihan pa ng droga at baril. Ang lalaki nabisto ring sangkot sa holdapan nitong Abril. Balitang hatid ni Jomar Presto. Kuha yan sa loob na isang Korean Mart sa Santa Cruz, Maynila noong Abril. Natangay ng armadong lalaki ang 3 cellphone at cash ng tindahan na aabot sa 100,000 pesos ang halaga. Tumakas ang lalaki sakay ng isang motorsiklo kasamang isa pang lalaki. Makalipas ang mahigit isang buwan, nahuli ang sospek matapos tangkayin umanong takasan ng Oplansita ng Alvarez PCP sa Rizal Avenue kahapon. Ayon sa pulisya, sakay ng isang utility van ng 24 anyos na sospek kasamang 21 anyos na babaeng nililigawan umano niya. Hindi po minto sa Oplansita, kaya po hinabol ng tropa hanggang nahuli po sa Kirikada. I-check lang po sana natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung ORCR. Nakuha sa kanilang ilang sachet ng hinihinalang shabu at isang baril na pinaniniwala ang ginamit noon sa pang-hold up. Sa investigasyon ng Alvarez PCP, ang utility van na gamit nila, karnap pala at ilang araw nang hinahanap ng may-ari na taga Nueva Ecija. Bali nangyari po to nung May 25 lang. Nung chinek po natin yung cellphone nila ng suspect, nakita po may conversation po siya na meron siyang buyer po ng L300 sa Manila. Ayon sa 35 anyos na negosyanteng biktima, nagulat sila nang wala na sa harap ng bakuran ang kanilang sasakyan. Mabilis yung pangyayari, sir. Nakamotor siya eh. Iniwan niya yung motor, sinakyan niya yung L3, umalis siya. Tapos mga ilang minuto, bumalik siya, may kasama na siya kumuha ng motor. Tapos sabay na silang umalis. Inaalam pa ng pulisya kung sangkot din ba ang lalaking sospek sa iba pang insidente na mga nakawan sa iba't ibang lugar. Tumanggi naman siyang magbigay ng pahayag. Wala, sa korte na lang po. Ang babae namang kasama niya, wala raw alam sa lakad ng sospek at inaya lang daw siya nitong lumabas. Ang alam ko lang po, mamamasyal lang po ako. Nandiligaw lang po yun sa akin. Nadamay po ako nang wala po akong kasalanan. Nasa kustodiya ng Santa Cruz Police Station ang dalawa na maharap sa patong-patong na reklamo. Isinailalim na rin sa ballistic examination ng baril ng lalaki. Tukoy naman na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kasabwat niya sa pang-hold up sa Maynila. Inaalam pa kung siya rin ba ang kasabwat ng sospek sa pagtangay ng utility van sa Nueva Ecija. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang babae at kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo, Laguna matapos hampasin ng martilyo sa ulo. Base po sa investigasyon, nangyari yan nang maiwan sa bahay ang mag-ina matapos umalis ang padre de pamilya at isa pang anak. Pag-amin ng binatilyo sa pulisya, pinagpapalo niya gamit ng martilyo ang babaeng amo na nagluluto noon. Hinampas din niya ng martilyo ang batang anak nang marinig niyang umiiyak. Kinabukasan, sumuko sa mga otoridad ang binatilyo. Nagawa niya raw yun dahil nalaman niyang papainan siya ng pera ng amo dahil matagal na raw siyang pinagdududahan na kumukuha ng pera. Dahil menor de edad, nasa kustudiya po ngayon ng DSWD ang binatilyo. Nakaburol po ngayon sa Tagkawayan, Quezon ang mag-ina. Nananawagan ng hustisya ang kanilang kaanak pati ng tulong pinansyal para sa pagpapalibing sa mag-ina. Patay ang isang babaeng 89 anyos matapos sakalin sa loob ng kanyang bahay sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, pinapasok ng biktima ang isang lalaki sa kanyang bahay sa La Paz nitong linggo ng umaga. Makalipas ang ilang minuto, may bitbit ng plastic bag ang lalaki nang lumabas ng pintuan. Tumakas ang suspect na tangay ang ilang alahas at pera na ibinalot sa damit. Sa investigasyon ng pulisya, agad tumawag ang anak ng biktima na nasa abroad sa kanyang pinsan. Napuntahan ng kanyang ina matapos makita sa CCTV ang pananakal sa biktima. Hindi sinapubliko ang video recording na ito. Kinilala ang suspect na si alias Pablo, dating trabahador ng biktima sa kanilang negosyong construction. Pagnanakaw at galit ang tinututukang motibo sa krimen. Ayon sa mga otoridad, matagal nang tinanggal sa trabaho ang suspect na nakulong dahil sa illegal gambling. Patuloy siyang tinutugis. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima.
Nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control projects. Inaasahang makakasuhan din si Senador Joel Villanueva habang may hanggang 10 senador ang iniimbestigahan pa ng ombudsman. Balitang hatid ni Joseph Morong. Well, ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia at DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ng mga state witness na ngayon. Kung maihahain ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it. Politika pa sa tingin mo, sir? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento nang tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, ang sabi na LB Rambo, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LB Rambo, wala silang record na ako ay may insertion ganong halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan, wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senador Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw sabi ng ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Tinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirat? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chisa Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampina namin yung record sa small committee at ng Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Hinahanap mo rito yung amendments na wala man sa record eh. Yung in-insert ka lang sa loob ng final version ng budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si late First District Representative Martin Romualdez pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa national budget. Dati na rin niyang sinabi na hindi siya naging bahagi ng mga deliberasyon ng small committee. Wala rin pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Michaela Swansing.
Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Umismid si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa aligasyon ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos na may planong no-L o no-election scenario sa 2028. Statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no-election Allegedly, sir. Tinanong ang Noel sa Pangulo bago bumiyahe papuntang Japan kahapon para sa kanyang state visit doon. Ang no-election scenario ay binanggit ni Senador Marcos sa sesyon ng Senado nitong Lunes. Anya, pinaplano umano ng Pangulo at ng ilang mambabatas ang charter change para ma-extend ang kanilang mga termino. Pinabulaanan na yan ng mga miyembro ng Senate minority. Itinanggi rin ng ilang kongresista ang mga alegasyon ni Senador Marcos. Si House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na pinangalanan ni Senador Marcos, hindi na raw papatulan ng mga anyang espekulasyon at chismis. Sabi rin ni House Deputy Speaker Janet Garin, posibleng paglilihis lang daw yan ngayong malapit na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay impeachment prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi na pag-usapan ng no-election scenario o charter change sa impeachment proceedings laban sa bise. Nag-inspeksyon si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong under construction na gusali sa Angeles, Pampanga. Update po tayo sa latest na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni EJ Gomez. EJ? Connie, matapos nga ang 2 araw nang mag-transition sa search and retrieval operation ang mga otoridad dito sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago na inanunsyo ng BFP, tuloy o balik sa search and rescue ang operation ayon sa DILG. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nawawalan ng pag-asa ang pamahalaan na may buhay pang natrap sa gumuhong gusali. Sa panayam ng media, kaya DILG Secretary John Vic Remulla ngayong umaga, sinabi niyang search and rescue pa rin ang operasyon sa ground zero ng gumuhong gusali. Posible raw kasi na may nabubuhay pa na nadagana ng mga steel bars, concrete slabs at debris kasunod ng pagguho. Magpapatuloy daw ang koordinasyon ng Angeles City Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno para mahanap ang mga nawawala pa, buhay man o patay. Kailangang mag-ingat ang bawat galaw lalo't masela ng operasyon. Kaunting galaw lang kasi pwedeng may pagguho ulit. Ipatatawag na rin daw ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa posible na lang criminal negligence dahil sa pag-alaw nitong magstay o matulog ang mga empleyado nito sa loob ng construction building site. Kagabi sinabi ng Angeles City LGU na sa unang araw ng pagguho, isang taong nagpakilalang kaibigan ng may-ari at sinabing nasa abroad daw ang may-ari ng itinatayong gusali. Sabi ng DILG, iti-check daw nila ang immigration records para makumpirma ito. Magkakaroon din daw ng whole departure orders sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Ayon pa kay Remulla, ang CIDG ang nakatuon o inatasan sa fact-finding sa insidente ng pagguho ng gusali rito sa Angeles, Pampanga. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. Maniwala kayo sa amin na gagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. Nangyari na po na minsan 2 linggo na nasa ilalim ng ganitong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Naka-1 linggo na po tayo, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa na meron pa rin. Cody, tirik na tirik ang araw, pero patuloy itong search, rescue and retrieval operation na ginagawa ng mga otoridad, partikular ng BFP dito sa ground zero ng gumuhong gusali at dumating din dito sa site si bagong upong DOLE Secretary na si Mr. Francis Tolentino at maya-maya lamang ay makakapanayam natin siya. Yan muna ang latest mula po dito sa Angeles, Pampanga. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Maraming salamat, EJ Gomez. Unti-unting tinatangay ng rumaragasang tubig ang bahagi ng naputol na tulay na yan sa Hubei, China. Ilang sandali lang, nadagdagan pa ang bumigay na bahagi ng tulay at nahulog ang kotseng naroon. Sa ulat po ng local media, nagkaaberya ang sasakyan kaya hindi ito naiatras. Nakalabas naman daw ang mga sakay ng kotse bago ito nahulog sa ilog. Nitong Lunes, isinailalim sa red flood warning ang lugar dahil sa masamang panahon.
Pinatawan ng isang buwang preventive suspension si Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio. I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. Inanunsyo yan ni DOLE Secretary Francis Tolentino habang nasa likod niya si Panlilio na sinuspindi habang iniimbestigahan ang gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Tutukuyin daw kung may pananagutan ang mga opisyal ng DOLE roon sa nangyari. Kasama sa mga aalamin ay kung may nangyaring violation sa occupational safety at health standards. Ayon kay Tolentino, dati nang inisyuhan ng work stoppage ang proyekto dahil sa safety deficiencies. Ikinagulat man, tanggap daw ni Panlilio ang suspensyon. Ready to face po kung anuman ang kahihinat na nito dahil ako po ay siguradong-sigurado sa ginawa po namin na trabaho bilang public service. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita o nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Pinadalhan na raw sila ng show cause order ng Angeles City LGU para magpaliwanag kaugnay sa pagguho. Kaugnay sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim sa Department of Labor and Employment, makakapanayon natin live si DOLE Acting Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po, Rafi. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Ano po yung direktiba at dahilan ng Pangulo sa pagtatalaga sa inyo bilang bagong kalihim po ng DOLE? Ang marching order talaga sangayon sa Ligang Batas ng Pangulo to protect the dignity of our working class. So bahagi po yun, bahagi po doon yung buong kapakanan nila. Kaya yung working conditions, lahat na, yung wages, so yun po yung ating tututukan. Meron bang inaasang balasahan po sa DOLE? Hindi naman ganun. Yung kahapon was brought about by this incident. Nandito ako ngayon sa Balibago sa Angeles City. So hindi naman massive. So, ang atin po talagang ma-professionalize, ma-institutionalize din yung mga pinaplano kong gawin, lalo sa Inspectorate Division ng DOLE, yung mga labor arbiters, maayos po yung kanilang training, kagaya po ng mga judges na tinetrain ng Supreme Court. Bagamat bago pa lang po ang inyong pagkakatalaga dyan, ano po nakikita niyong mga issue na dapat pagtuunan ng pansin ngayon dyan po sa DOLE? Marami po, kasi lalong-lalo na nung senador pa ho ako, tinututukan ko noon yung gig economy na kailangan natin bigyan recognition din and protection yung ating mga platform riders, yung mga nagdi-deliver ng kape ninyo hating gabi, yung nauulanan, hinahabol ng aso, kailangan magkaroon din po ng karampatang protection sila. So I intend to put up a hotline that will cater to the complaints and needs of our gig economy workers, mga freelancers. Gaano ba kalaki yung kinocontribute ng mga ito sa ekonomiya at sa workforce ng bansa? Kung isasama po sila sa informal sector, baka 42% po yan. Ito po yung mga, pero kulang po sila sa benepisyo, halos wala po yung PhilHealth, wala po yung SSS, wala po yung Pag-ibig. So napakalaki po ng bahagdan nila sa ating ekonomiya. Kung wala po sila, siguro mahina din yung mga restaurant, mahina rin yung mga nagsusupply ng mga pagkain, yung mga ingredients, at yung mga palengke. At paano niyo po planong palakasin at paramihin pa yung bilang ng mga trabaho sa bansa? Alam nyo, yung ganun tanong, it's all-encompassing. You talk about the economic environment, kasama po dyan ang presyo po ng bilihin, kasama po dyan ang inflation, kasama po dyan yung job opportunities. Ang gusto kong ma-address ay yung education to employment pipeline, na yung ating mga kabataan masanay hindi lamang sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho bukas. At sinasabi ko lagi, kahapon pa, we should train our youth not for the jobs of yesterday. So hindi lang po ako tatrabaho nito, marami pong ahensya, yun po yung aming pagtutuun-tuunan. At isa pong malaking usapin dyan, yung AI. Paano po palalakasin ng DOLE yung
transition into paggamit ng mga artificial intelligence? We recognize that, kaya siguro maglalabas ako ng isang administrative order na sa hiring processes ay dapat ilahad na nila kung yung evaluation is with the use of AI. Although we recognize the value of algorithmic management, dapat tao pa rin na mag-evaluate po sa kakayahan at kapasidad ng isang pumapasok na empleyado. Mapunta po tayo dun sa preventive suspension kay Director Pandillo. Na-inform po ba siya before yung announcement at ano po yung dahilan dun sa kanyang suspension? Yes. Ganito po yan, nag-usap kami. Ang dahilan po is siguro may mga lapses but investigation is ongoing. Nag-form ako ng isang committee. Ang kailangan po kasi pag nag-serve ka ng work stoppage order ay magkaroon ng follow-up. Na-lift po yon kasi may compliance daw, pero dapat po may follow-up pa. Yung nung 4 stories, hindi po dapat mangyari na doon nakatira sa loob mismo ng kinukonstruct na gusali yung mga construction workers. At di umano, may balita sa akin ngayon, sabi sa akin ni Mayor ngayon, pati raw yung ibang pamilya doon nakatira. So dapat po may separate barracks yun. Sa ngayon sa ating batas, Occupational Safety and Hazards Law, ay dapat may bukod na barracks, mayroong safety officer, at yung dami ng empleyado, kung marami, meron na yung nurse na dumadalaw, etc. Samantalay naman na rin po namin yung pagkakataon na para magtanong bilang dati pong senador at bilang abogado, ano pong masasabi niyo sa mga nangyayaring gulo sa Senado? No comment po ako dyan. Kaibigan ko po lahat yung senador. Minority and majority. Palagay ko po, alam naman nila yung ginagawa nila. Meron tayong saligang batas. Ginagalang ko po mga kaibigan lahat yan. So no comment po tayo dyan. Pero ramdam niyo po ba na nagiging personal na? Kasi sanay naman kayo sa debate doon. Pero nagiging personal na ho ba ngayon? Hindi ko po nasusundan lahat yun. Pero nung panahon ko, above board po lahat lagi tayo at bilang isang abogado, sa ngayon lahat po sa batas. Pero kung ano po nangyayari ngayon, siguro bahagi po ito ng isang malayang demokrasya kung saan umiiral maging sa ating plenary ng Senado. Okay, abangan po natin yung mga manggagaling po sa inyo sa DOLE. Maraming salamat po, Acting Secretary Francis Tolentino. Maraming salamat, magandang tanghali po sa lahat. Ngayong araw ginugunita ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa Maynila, madaling pa lang ay nagtipon na sa Quirino Grandstand ang ilan nating kababayang Muslim. Tuloy-tuloy ang pagdarasal nila. Ayon sa organizer, ilan sa mga pagbabagong ginawa nila ang pagdadagdag ng mga sound system lalo na sa women's area. Yan ay para mas marinig ang sala o kutba o sermon mula sa kanilang imam. Naglagay rin sila ng food stalls na halal certified. Nagkaroon din ng pagtitipon ng Muslim community sa Roas Avenue sa Davao City ngayong Eid al-Adha. Sa sermon, ibinahagi ang kahalagahan na maintindihan ang istorya ni Propeta Ibrahim at ang pagsakripisyo sa kanyang anak. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Lawag, Ilocos Norte. Pati na rin sa Zamboanga City Grandstand at sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ng mga kababayan nating Muslim. May mensahe raw ang Eid al-Adha sa bawat tao anuman ang pananampalataya na maaring pagmula ng lakas ng sakripisyo na inalay ng may katapatan at pagmamahal. Nakikiisa rin si Vice President Sara Duterte sa Eid al-Adha. Sabi niya naway magsilbing paalala at inspirasyon sa lahat ang okasyon na ito upang ipagpatuloy na isulong ang pagkakaisa at kapayapaan sa bawat pamilyang Muslim at buong sambayanang Pilipino. Pinuna ni Senadora Amy Marcos ang pagtutol ng Senate Minority Members sa pagsusulong ng mayorya sa teleconferencing para makalahok ang mga senador sa sesyon ng Senado. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Rafi, sa isang media conference ngayong araw ay sinabi ni Senadora Amy Marcos na tila raw inuubos sila ng administrasyon dahil may impormasyon na kine-case build-up ang lahat ng senador at ito po yung mga senador na kabilang sa majority. Tinawag nila itong persecution na sana raw ay hindi mangyari. Anong senadora, naririnig na daw ngayon yung mga kaso, reklamo o investigasyon laban kina Senador Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Jesus Codero, magkapatid na Camila at Mark Villar, at may ICC warrant para kay Senador Bato de la Rosa.
Sa kabila nito, sabi ni Senadora Marcos na nanatili raw solid ang mayorya na may 13 senators. Tila ito raw ay umano ang dahilan kaya gusto silang buwagin ngayon. Matatanda ang kagabi ay nauwi nga po sa walkout ng minority senators ang mainit na diskusyon tungkol sa pagtalakay sa panukalang amyendahan ng rules ng Senado para payagan ang mga senador na makalahok sa sesyon kahit hindi sila physically present. Ito yung makakagamit sila, Rafi, ng teknolohiya gaya ng video conferencing kung saan naroon ang mga senador. Puna ng senadora, yun naman daw grupo ng minorya ay nung nakakulong daw si dating senador Laila de Lima, sila din naman daw ay nagtulak ng ganitong panukala pero hindi lang ito nagtagumpay. Ayon kay Senador Marcos, posible raw na pag-usapan pa nila ito muli sa Lunes. Yan muna po ang pinakauling ulat. Rafi, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Malapit nang mapanood ang kapuso reality singing show na The Clash Teens. Sa MediaCon, present sina Asia's Limitless star Julian San Jose at kapuso total heartthrob River Cruz. Pati na rin ang The Clash Teens panel na binubuo ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista, BGYO member JL Torreliza at star of the new gen Jillian Ward. Excited na sila na makilala ang Teen Clashers na magtatapatan tuwing 7:15 p.m. ng linggo sa GMA at nagbigay ng advice ang The Clash Teens panel sa The Teen Clashers. Discipline na talagang magpa-practice ka, gagawin mo ang best mo. Ang maibibigay kong advice sa mga teens, mga kabataan sa new generation na wag silang susuko agad kasi madami pa talagang opportunity na dadating. Gusto kong ma-share din sa mga teen clashers namin na gaano ka-importante yung disiplina and to keep on learning. Ang 17 ko na.